Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Alam nyo, sa totoo lang, direct to the point na ho tayo. Itong sigalot, gulo at mga nangyayari na napapanood ho natin dyan sa Senado, in my own opinion, para ho itong drama at action inaabangan ng taong bayan. Kasi mula ho nang naupo bilang Senate President, itong nangako ho ng tag 10,000 sa taong bayan, ang kapal ng mukha, hindi na ho nahihiya. Malapit na matapos ang kanyang termino, pero hanggang ngayon, wala pa rin ang tag 10,000 na pangako niya. Diba? Kapal ng mukha, no? Pangako ng pangako, tapos hindi man lang kayang tuparin. Hala, ibuto nyo pa. No? So, sa kanya nga hong pamumuno. So, sino ba itong tinutukoy ko? Jesus, Maria Josep, sasabihin ko pa ba? O sige, sasabihin ko na. Siyempre walang iba kung hindi si Alan Peter Cayetano. Di ba? Mula nga ho, nang siya ay naupo bilang Senate President, ang gulo na ng Senado. Ang dami nang nangyayari sa pamumuno niya. Kaya nga ho, mamaya, aabangan naman ng taong bayan kung ano naman ang mga eksena ang mangyayari mamaya. Kasi mamaya ho, may Blue Ribbon Committee, no? Nagagawin itong tinatawag na Gatchalian Block. Okay? Kaya ho, nasabi ko na para bang drama at action, kasi nga ho, inaabangan ng taong bayan kung ano naman ang mga eksena ang mapapanood ho natin mamaya. Kasi noong June 4 nga ho, may mga eksena din ho tayong napanood bago magsimula ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Alan Cayetano, Marcoleta, Pia Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla. Di ba? Bago ho nagsimula, di ba? May napanood ho tayo ng mga eksena, tulakan. So noong June 3 nga ho, mga ka-action, nagkaroon nga ng quorum, no? At may mga nagsasabi nga talaga na legit ang quorum na yon, no? At kinikilala o nire-recognize ng palasyo ang Gatchalian Block. Kumbaga sila na ang kinikilala kasi kumbaga sila na ang majority kasi sila na ang 12 ngayon. So ang kabila 10 na lang. 'Di ba? So dahil nga nagkaroon ng quorum dahil dumating si Chis Escudero, at ang paliwanag nga ni Chis Escudero noon, ni Senador Chis Escudero, ay ang pagpunta niya ay wala ho siyang pinapanigan sa dalawang grupo. Kung hindi ang pagpunta niya ay yun ay pagtupad ng tungkulin na naaayon sa konstitusyon. So, eto nga si Chis Escudero dito sa isang interview, no? Aminado siya at inaasahan niya kung ano ang itatawag sa kanya o ibabansag sa kanya ng taong bayan matapos na sumama siya dito sa Gatchalian Block. At syempre inaasahan niya inaasahan niya kung ano ho ang itatawag sa kanya o ibabansag din ng dati niyang kasamahan o grupo. So ito din si Senador Marcoleta, may pahayag nga ho siya, mga ka-action. Ano ho ang sabi niya? Ang sabi niya ho sa kanyang pahayag na sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko mas masahol pa siya kay Judas. Yan ho ang pahayag ni Senator Marcoleta. Eto mga ka-action, mga kakamping, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Aminado si Senador Chis Escudero na inaasahan na niya ang pagbansag sa kanya bilang traidor matapos tumalon sa paksyon ni Senator Sherwin Gatchalian. Pero ang kanya raw desisyon, pagtalima lang sa konstitusyon. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante para sa detalye. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin,
Sa palagay ko, mas masahol pa sa kay Judas. Yan ang babala ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kasamahan niya noong Mayo 18 matapos ang tangkang kudeta sa liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero dahil sa patuloy na pag-boycott ng Cayetano Block sa regular session mula June 1 hanggang 3, nagdesisyon ang kanilang kasamahan sa nooy mayorya na si Senator Chis Escudero na pumasok at dumalo na sa sesyon. At hindi lang siya dumalo, umanib pa sa Gatchalian Block para mabuo ang quorum at matuloy ang huling sesyon ng Senado para sa first regular session ng 20th Congress. Say ni Cheese, nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. kung hindi pa raw nakapagsesyon ang Senado noong June 3, malalabag na ng Senado ang nasabing probisyon sa saligang batas. Nang tanungin si Escudero sa isyu ng posibleng pagbansag sa kanya ng mga dating kasamahan bilang traidor, iginiit niya na ang kanyang aksyon ay para sa trabaho ng isang senador at bahagi ito ng serbisyo publiko. Expected naman daw kung gano'n ang mangyari. Kasama yun siguro, pero ang tatawag sa yung traidor, yung hindi sumasang-ayon sa'yo. Sa totoo lang, JC, sa sobrang polarized ng ating bansa ngayon, wala nang makakakuha ng suporta ng 80% siguro, 70%, o baka 60%. Maswerte ka na kung may posisyon ka at 55% sumama sa'yo. Nanindigan si Escudero na dati ring naging Senate President na walang presidente ngayon ang Senado at tanging acting Senate President lang dahil kailangang iluklok ng 13 senador ang presidente ng Senado. Handa raw siyang harapin ang pasya ng taong bayan sakali mang tumakbo siyang muli sa halalan at makikita sa balota anuman ang desisyon ng nakararami sa kanya. Pero kung magdesisyon siyang hindi nalalahok pa sa eleksyon, mananatiling nakabitin kung suportado ba siya ng nakararami sa kanyang naging pasya noong Hunyo 3 na tumalon at umanib sa paksyon ni Gatchalian. Ang tanong ko sa inyo mga ka-action, mga kakamping, mga loyalista, sino ang isa sa kasamahan nila Marcoleta na nag-alay ng buhay? Si Bato de la Rosa ba? Ang tinutukoy niya? Sa bagay, ang mga DDS nga ho lalo na ito si Roque, kahit makulong, bayani ang tawag nila. Bayani ang tawag nila. Isa na dyan si Roque na mahilig magtawag na bayani. Makulong, bayani. Ito din ang mga taga-suporta nila. Bayani din ho ang tawag. Diba? Sus Maria Josep. Si Jinggoy, nakulong. Bayani din ang tawag nila. Ito si Bato, hinahanap ng mga otoridad. Bayani pa rin ang tawag nila. Yan ba yung tinutukoy ni Marcoleta na nag-alay ng buhay? Si Bato ba o si Jinggoy? Wala ho tayong magagawa kung yan ho ang kanilang magiging komento sa kanilang isa sa kasamahan nila. Pero dito naman kay Chis Escudero ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Na sinabi niya na nasa taong bayan kung siya ba ay, para sa akin, kumbaga ang pag-psycho ko doon o pag-unawa ko sa kanyang sinasabi na nasa taong bayan kung pagbigyan pa rin siya sa muli niyang pagtakbo. Alam nyo, sa totoo lang, si Riches, kung kayo ho ay maninindigan na ang inyong serbisyo ay para talaga sa taong bayan at hindi kayo na nagpapakita ng kumbaga pagiging bias, kung kayo talaga ay sincere o seryoso sa inyong trabaho ngayon na gampanan ang iyong tungkulin sa taong bayan at ang ibinigay na mandato ng konstitusyon ho sa inyo, wala kang dapat ipag-alala. Mananalo at mananalo ka pa rin. Dahil alam mo, sa totoo lang, marami pa rin ang matitino ang buboto sa'yo. Diba? Manindigan kayo kung ano ho ang ibinigay na mandato ng konstitusyon ho sa inyo. At lalo ho, manindigan kayo na ang inyong serbisyo ay para talaga sa taong bayan. Kasi hindi imposible na mananalo at mananalo ka pa rin. 'Di ba, mga ka-action, mga kakamping? So yun lang, mga ka-action, mga kakamping, no?
So aabangan ho natin mamaya ang Blue Ribbon Committee kung ano naman ho ang mga eksena, no? Nakakasabik talaga. Kaya sinabi ko nga na para itong drama at action na inaabangan ho natin. Okay? So maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!